Patuloy po ang ating mga pagtuturo patungkol sa doktrina ng bautismo. At sa pagkakataong ito, atin pong pag-aaralan ang ikalimang aralin, ang Kristiyanong bautismo na larawan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Ang bautismo ay madalas ituring bilang isang seremonya lamang, isang simbolikong hakbang para sa mga bagong mananampalataya. Ngunit ayon sa kasulatan, ito ay higit pa roon. Isa itong spiritual na tanda na nagpapahayag ng isang walang hanggang katotohanan. Sinasabi ng Biblia, "Ako ay namatay na kasama ni Kristo at ngayon ako'y nabubuhay sa Kanya." Sa mensaheng ito, titingnan natin ang Roma, Kabanatang 6, talatang 3 hanggang 5, kung saan binigyan tayo ni Apostol Pablo ng malalim at makapangyarihan larawan kung ano ang nangyayari sa Kristiyanong bautismo. Ito ay paglilibing at muling pagkabuhay. Ito ay pagtalikod sa dating pamumuhay at paglakad sa isang bago. Ito ang puso ng Ebanghelyo at ang bautismo ang buhay na larawan nito. Ang bautismo ay nag-uugnay sa atin sa kamatayan ni Kristo. Sinasabi ng ika-6 na kabanata ng Roma, talatang 3, "Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus ay binautismuhan sa kanyang kamatayan?" Ang mabautismuhan kay Kristo ay makiisa sa Kanya. Sa espiritual na diwa, tayo'y nakikibahagi sa Kanyang karanasan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay hindi lang para sa atin. Ito ay kasama natin. Ang bautismo ay nagpapatotoo. Ang dating ako, ang aking kasalanan, ang aking kayabangan, ang aking paghihimagsik ay ipinako na kasama ni Kristo. Sa ikalawang kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, talatang 20, sinabi dito, "Ipinako na akong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin." Ang bautismo ay hindi lamang seremonyang pangrelihiyon. Ito ay isang espiritual na paglilibing. Dapat mong piliing iwanan ang iyong lumang pagkatao. Ang bautismo ay paglilibing sa lumang pamumuhay. Romans chapter 6 verse 4. Sabi doon, tayo nga'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ang libing ay tanda ng katapusan. Tapos na. Sarado na. Sa pagbaba sa tubig ng bautismo, sinisimbolo na ang lumang pamumuhay ay natapos na. Inilibing kasama ni Kristo. Hindi natin ito binabalikan. Hindi natin ito hinuhukay. Iniiwan natin ito. Sa ikadalawang kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, talatang 12, sinasabi doon, "Inilibing kayong kasama niya sa bautismo at muling binuhay rin sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos." May mga bahagi ba ng iyong nakaraan na ayaw mo pang bitawan? Inilibing na yan ni Kristo. Huwag mong buhayin muli ang mga pinatay niya. Ang bautismo ay muling pagkabuhay sa bagong buhay. Makikita yon sa Romans chapter 6 verse 4. Sinabi doon, upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, tayo rin na may makapamuhay sa isang bagong buhay.
Sapagkat kung tayo'y nakipag-isa sa Kanya sa kamatayan ng tulad ng sa Kanya, tiyak na tayo rin ay makikibahagi sa Kanyang muling pagkabuhay. Ito ang magandang bahagi ng bautismo, ang bagong buhay. Ang mananampalataya ay umaahon mula sa tubig, hindi lamang nalinis, kundi binigyan ng kapangyarihang mamuhay ng may katwiran, may pananampalataya at may pag-ibig. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang para sa hinaharap. Nagsisimula ito ngayon sa ating pamumuhay. Sa sulat ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati. Narito, ang bago ay dumating na." Namumuhay ka ba bilang isang taong muling binuhay mula sa kamatayan? O dala mo pa rin ang lumang gawi at kaisipan ng dating pagkatao? Ang bautismo ay pagpapahayag ng katapatan kay Kristo. Sa unang iglesia, ang bautismo ay higit pa sa simbolo. Isa itong pampublikong pahayag ng katapatan kay Kristo, hindi na sa sanlibutan. Nangangahulugan ito ng pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, paglayo sa lumang gawi, at kahandaang magdusa para kay Kristo kung kinakailangan. Hanggang ngayon, ipinahahayag ng iyong bautismo, "Kay Jesus ako nabibilang." Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, "Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang magandang balita." Mamuhay sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ang bautismo ay paalala na ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay kumikilos din sa atin ngayon. Sabi sa Ephesians chapter 1 verses 19 and 20, sabi doon, "Ang di matutumbasang dakilang kapangyarihan para sa atin na mga sumasampalataya, iyon ding kapangyarihan na muling bumuhay kay Kristo mula sa mga patay." Ang ibig sabihin nito ay may kapangyarihan kang tumanggi sa kasalanan. May kapangyarihan kang magpatawad, magtiis, magtagumpay, at magmahal. Hindi ka na ang dati mong pagkatao. Bilang pangwakas, ang Kristiyanong bautismo ay hindi lang tungkol sa tubig. Ito ay tungkol sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Isa itong pampublikong at espiritual na patotoo ng isang binagong buhay. Isang buhay na ipinako na kasama ni Kristo at muling binuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng iyong bautismo araw-araw na ang iyong nakaraan ay inilibing na. Ang iyong kasalukuyan ay puspos ng kapangyarihan. Ang iyong hinaharap ay ligtas kay Kristo. Ikaw ba ay namatay na kasama ni Kristo? Ikaw ba ay muling binuhay na kasama niya? Ikaw ba ay lumalakad sa bagong buhay? Ikaw lang ang makakasagot. Salamat po.